Okay, so good morning. Good morning sa ating lahat. So ito po uli tayo ngayon para balikan po yung ating pagtuturo ng mathematics. Start po tayo sa number theorem. Medyo higher math na po ito. Pero okay lang po yun para po dun sa mga naghahanap at gustong matutunan kung ano po ba yung ibig sabihin ng number theorem. Number theory. So, number theory sa Euclidean algorithm kung saan yung ating hinahanap po dito yung ating greatest common factor na pwede nating i-divide dun sa dividend na magkakaroon tayo ng pinakamataas na pwede nating i-divide at meron siyang tinatawag na remainder. At ito po yung tinatawag din nating remainder theorem. So, basically po, meron po tayong formula ng A is equals to BQ plus R. So, ito pong ating mga example na to, gawin po natin para po mas malinaw. So, given A and B as follows. Find daw natin yung Q and R. To make na itong ating formula na A is equals to BQ plus R, kung saan ang 0 daw ay less than or equal to R less than P. So, alamin daw po muna natin kung ano po ba yung A is equals to BQ plus R. So, ang sabi, ang Euclidean algorithm, ito daw po yung mga greatest common factor na pwede nating i-divide dun sa ating A. Ang A po natin is the dividend, ang B po natin is the divisor, ang Q po natin is the quotient, at yung last po natin ay yung R. Kung saan, kung gagawa po natin ng summary po itong A is equals to BQ plus R, pwede po natin sabihin yung R natin ay mas mababa daw sa B at mas mababa or equal daw siya na 0. So, pwede pong maging ganun yung ating remainder. So, para mas malinaw po, punta po tayo sa mga given na mga example. So, number 1 po natin, A is equals to 26 at ang B naman natin ay 8. So, ang A po natin, yan po yung ating dividend at ang B po natin yung ating divisor. So, sabi nga po, ang Euclidean algorithm, ito daw po yung greatest common factor na pwede natin i-divide sa ating dividend. So, isolve po natin yung number 1. So, ang A natin ay 26 at ang B natin ay 8. So, ito po yung ating pinaka formula. A is equals to BQ plus R. So, kung isosolve po natin yan, yung 26 po natin ay yung ating dividend. Divide daw po natin sa ating 8, which is the highest divisor. And then, so makakakuha po tayo ng 3. 3 times 8 is equals to 24. So, 26 less natin yung 26 less natin yung 24 is 2. So, pwede na po natin sabihin na yung 3 natin is the quotient at yung 8 natin ay dividend at yung 2 natin ay the remainder. So, pwede na natin isulat 26 yung A, dividend is equal to 8 yung ating divisor. Multiply natin sa 3 which is the quotient. Tapos, may remaining tayong remainder na 2. So, ito na po yung pinakasagot. Next po, number 2. Yung A naman po natin yung 39 at yung ating dividend is 39. The B is the B natin, yung ating divisor is 7. So, yung ating formula, divide po natin yung 39 by 7. 39, so meron ka lang 5. 5 times 7 is 35. So, meron ka pa rin remainder na 4. So, isulat na natin, 39 is the dividend is equal to, so 7 times 5 is 35. So, meron pa tayong remainder na 4. So, siguro naman po, madali lang para sa atin. Hahanapan lang natin ng pinakamataas na rate na pwede natin i-divide dun sa ating dividend. So, ang A natin is 128. B natin is 7.
So, 128 natin, 7 divide 128. So, dahil yung dalawa naman po ay pwede i-divide sa 7, so pwede siyang 1. 1 times 7 is 7. So, 12, less natin yung 7 is 5. So, I bring down 8. So, 58, i-divide down natin sa 7, magkakaroon tayo ng 8. 8 times 7 is 56. So, 58 minus 56 is 2. So, 2 yung ating remainder. So, isulat na po natin 128. The dividend is equal to 7 times 18 is equals to ito po yung ating may remainder pa po tayong 2. Next po is number 4. So, ang A natin is 256, ang B natin is 27. So, i-divide po uli natin, i-divide po natin sa ating divisor na 27. 256 divide 27 is 9. 9 times 27 is 243. May remain tayong 13. Hindi na po siya pwedeng i-divide sa 27. Kaya yung 13 po natin, pwede natin gawing remainder. 256 is equals to 27 times 9 plus 13. Next po is 369. 369 ang A natin. Ang B natin is 21. A is equals to BQ plus R. 369 is equals to 21 times 17 plus 12. Ayan po. Yung ating 369 is the divisor. Dividend. Divide natin ng 21 na divisor. So, 36 divide 21 is 1. 1 times 21, 21. So, 6 minus 1 is 5. 3 minus 2 is 1. So, hindi na po natin pwedeng i-divide yung 50 sa 21. Kaya binaba ko po yung 9. 159, divide natin ng 21 is 7. 7 times 21, 147. So, ang ating remainder po is 12. Kung isusulat po natin, 369 is equals to 21 times 17 plus 12. So, itong topic po na to ay pwedeng po nating balik-balikan kung gusto po nating aralan ng number theorem by Euclidean algorithm, kung saan ito po yung tinatawag natin remainder theorem. So, paki-like lang po, paki-panood. Malaking tulong po sa amin sa mga gumagawa ng mathematics video. Maraming na po kayong maitutulong para sa panonood nito. Thank you po.